Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay maghanda na upang umpisahan natin yung gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Isa nga po, hallelujah, para sa ating Panginoon. Hallelujah! Magandang umaga rin po sa bawat isa na nanonood sa kanilang mga tahanan, gayon din sa ating Pastor Sosimo. Purihin po ang Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, basahin ko lamang po yung sinasabi po sa awit, chapter 95, verse 6 to 7, tayo na tumapit sa Kanya ay sumamba at nagbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inaalagaan at ngayon Kanyang salita'y ating pakinggan. Yan, mga kapatid, kung tayo man po ay nakakaranas po ng pagtitiis, dalamhati at paghihina sa ating mga buhay, sa umagang ito po ay nangungusap po sa atin ng Panginoon. Mabuti ang Diyos, hindi po siya nagpapabaya, hindi niya nais na manatili po tayo sa ganoong kalagayan. Huwag natin patigasin ang ating mga puso sa kabila ng ating kalagayan, marapat po na tayo ay lumapit sa ating Diyos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ito ang araw upang magbigay galang at sumamba sa Kanyang dakilang pangalan sa pamamagitan ng mga awit at pagmuri at pagsamba. Pagpalain ng Kanyang mga salita. Kaya tayo po ay umawit, sama-sama po tayong sumamba, magpuri sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga sa inyo mga kapatid, mga kamanggawa at sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayo ng Panginoon muli sa araw na ito. Kumusta po ang buhay natin mga kapatid? Sabi sa awit, tayo na lumapit ng may
kalakan upang pumurit sumamba sa ating Panginoon. Amen? Sige po mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa isang panalangin. Muli po natin alisin muna ang ating mga alalahanin sa ating mga buhay. Pagkos tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. At ang ating puso't isipan ay patuloy natin gilagag sa ating Diyos na buhay. Amen? Sige po tayo po ay manalangin. Patuloy ka namin pinupuri o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin Panginoon sapagkat Ikaw ang aming Diyos na maligaya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang katulad. Ikaw ang Diyos na manggagamot at Diyos na kakayanan. Salamat po o Diyos sapagkat Ikaw ay aming natagpuan. Salamat po muli Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Tunay nga po Panginoon na patuloy namin nakikita o nadarama ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Salamat po Panginoon sa araw na ito na muli idinako niyo po ang aming mga pangyapak dito sa bahay panambahan ng Panginoon upang sama-sama kami pumurit, sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Subalit paano kami makapagmurit at sasamba sa inyo ng Diyos kung dala-dala po namin ang mga kasalanan? Kahit sa oras na ito, O Diyos, kami po ay nagpapakumbagan malapit sa inyong harapan. Mga kapatid, sama-sama po tayong humingi ng kapatawaran sa ating Diyos ng buhay. Ihiyag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, pagkakasala. Sige mga kapatid, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Diyos ng buhay. Yes, Father. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat o Diyos dahil tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon, na kung iahayag namin ang aming mga pagkakasala, kayo tapat na magpagpatawad sa amin. Salamat po o Diyos sa kalinisan na mumura sa inyo. At sa araw na ito, O Diyos, itinataas mo namin ang gawain. Nabalutin mo po, O Diyos, ng iyong banal na dugo ang apat na sulok ng templong ito, Panginoon. Upang anumang gawain ng kaaway, O Diyos, ay hindi makakapagtagumpay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat Ikaw ang hari namin. Na muli po namin tinataas sa inyo dakilang Diyos ang lahat ng gagamitin mo po dito sa harapan ng Panginoon. Ang maghahayag ng iyong mga salita, O Diyos, gabayan niyo po siya, Panginoon, ng kanyang mga labi. Patuloy kayong lumagay sa kanyang harapan, O Diyos. Kayo ang makita sa kanya. Kayo ang magsalita para sa kanya, O Diyos. Gamitin mo po siya, Panginoon, bilang kasangkapan, O Diyos, ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Nang lahat, O Diyos, na makakarinig ng iyong mga minsan, ay magsilbing kalakasan sa bawat buhay espiritual ng bawat isa, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. At muli, Panginoon, yayayaan po namin ang iyong banal na presensya na bumaba dito sa aming kalagitnaan ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Isus, banal na Espiritu ng Diyos, inanyayakan namin sa oras na ito. Bumaba ka sa amin, lukupan mo ang bawat isa sa amin. Ang iyong mga lindot na gagamitin dito sa kalagitnaan, patuloy kang pumilos sa pangalan ng Panginoong Isus. Dakilang Diyos, salamat po. Ang aming paborit pagsamba sa inyo namin tinataas sa ng Diyos. May taas ang iyong banal na pangalan sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. 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 Atin pong ihayag ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga papuri at pagsamba. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Yahweh.
Panginoon Diyos. We worship you, Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti, Panginoon Diyos. Hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon Diyos. Sapat ang iyong biyaya para sa amin, Panginoon Diyos. Kahit ako'y
Amen. Purihin po mga kapatid, ang ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin yung ating Diyos na buhay. Nawa po'y ating naparangalan at napuri sa Espiritu at Katotohanan ang ating Diyos na buhay. Amen? Isang magandang umaga po sa bawat isa. Una sa ating Panginoon ngayong umaga. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, muli ating parangalan po ang ating Diyos sa buhay. Dahil malatag po na siya ay ating parangalan at dakilain ngayong umaga. Ang ating pag-aaralan po ngayong umagang ito ay pinamagatang pong hangad ng Diyos na tayo ay managana. Hangad po ng ating Diyos na buhay na tayo ay managana. Marami ang nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagyaman kung saan inisip ng ilan na maaaring gamitin ang relihiyon para sa kanilang sariling kapakanan. Nagbabala sa Apostol Pablo, sa mahuling araw, inisip ng marami na ang pangangaral ng Ebanghelyo bilang paraan tungo sa pinansyal na kapinabangan. Ating mabasa po yan sa unang Timoteo, chapter 6, verse 5. Sabi nga po sa chapter 6, verse 5, mahilig din silang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa kautusan. Ang mga taong ito ay nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagyaman. Sa totohanan po, marami po sekta na ginagamit ang pagpapahayag ng salita ng Diyos para sa sarili pong kapakanan. Mga nakaraang buwan po, ating itong nabalitaan, or last year po, yung patungkol po sa isang samahan po sa lugar po, sa part po ng Mindanao, na ginamit po yung relihiyon para sa sariling kapakanan po. Yun po ba yung layo ng Panginoon? Yun nga po ba yung nais niya? Yung hangad ng Diyos na tayo ay mas mapasagana sa pamamagitan lang po ng material na bagay. Ayun po ba yung panuntunan ng Panginoon? Upang masabi natin na tayo po ay pinapasagana ng ating Diyos na buhay. Ang ating teksto po, ngayong umagang ito, ang layunin po ng ating pag-aaral upang maunawaan kung paano ninanais ng Diyos na tayo ay mapasagana. Ang ating teksto po sa ikatlong Juan, chapter 1, verse 2. Naiyaan po yung bawat isa tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Verse 2 po, sabay-sabay po. Mahal kong kaibigan, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang Diyos sa dakila, salamat po Panginoon sa mensahe iyong ipinating ngayong araw na ito, Lord. Yan. Tunay nga Panginoon, mas maunawaan namin, mas mabigyan po namin ng malalim na kaunawaan kung ano po yung nais mong iparating sa pagbibigay mo, Panginoon, ng kasaganahan sa bawat isa sa amin, Lord God. Tunay nga, Lord God, buksan mo yung aming spiritual na kaisipan, ang aming puso, upang ang mga mensahe o katagang aming maririnig, Panginoon, na nagbubuhat sa iyong salita, ay tumimo po sa aming mga puso, at ito'y aming magamit sa aming buhay pananampalataya. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming mapapurihan, masamba at madakila sa aming buhay. Dalangin po namin ito, Ma, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas at pag-ipisan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samuan dalangin. Amen. Amen. Ang ating controlling question ngayong umaga nito, sabi po, paano ba ninanais ng Diyos na tayo ay managana sa buhay na ito? Paano daw po ninanais ng Diyos na tayo ay managana sa buhay na ito? Tulad po yung estado natin sa buhay, na may titulo tayo mga tinapos, doon pa nakikita po doon po makikita yung binibigay na
kasaganahan ng Diyos? O yung meron tayong malaking bahay? Meron tayong magarang kotse? Kilala sa lipunan? Yun po ba yung pamantayan ng Diyos? Ngayong umaga ito, may dalawang punto tayong tatalakayin o kasagutan ng katanungan ito kung paano ba nilanais ng Diyos na tayo ay managana sa buhay na ito. Una po, nais ng Diyos na tayo ay sumagana sa spiritualidad. Yun po yung una. Una, nais ng Diyos upang ating makamtan yung pananagana sa buhay na ito, kinakailangan po natin nais ng Diyos na tayo ay sumagana sa spiritualidad. Sa ating teksto po, kung papansin natin, may dalawang uri ng pananagana ang parehong ibinanggit sa ating talatang binasa. Sa ikatlong Juan, chapter 1, verse 2. Ang ating Apostol Juan, sa kanyang kaibigan si Gayo, na managana ito sa parehong pagpapala. Pagpapalang spiritual, una po, pagpapalang spiritual, at yung pangalawa po, pagpapalang pisikal. Ang pagpapalang spiritual daw po ay ang pagpapalang kapakinabangan ng ating kaluluwa. Yung pangalawa po ay pagpapalang pisikal, kapakinabangan po na nakabatay po sa pangkalusugan. At nagpapakita sa atin na pinapapaluban to ng lahat ng bagay. Sabi nga po, ano ang bumubuo ng spiritual na kasaganahan ng tao? Ano po yung ating tatalakayin ngayong umaga? Ano po yung bumubuo sa spiritual na kasaganahan ng tao? Una po, kinakailangan po lumago tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Tayo po ba'y malago na sa kaalaman sa salita ng Diyos? Ay wala pong sumagot, no? Pero patuloy tayong magpapalago sa kaalaman po sa salita ng Diyos. Patuloy tayong magsaliksik. Dahil yun po ay isa sa kaparaanan po upang ang ating spiritual ay managana. Sabi po, ang lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos. Ating basahin po sa Efeso chapter 4, verse 11 and 14. Sabi po, at ibinigay niya at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba naman ay mga evangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng umira. Tayo po ba hinirang ng Diyos? Ginawa po ng Diyos. Ginawa niya yan upang ihanda ang lahat ng mga hiniran upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggat marating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalahin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at paninlang. Tayo ay umuunlad sa espiritual pag lumalago tayo sa ating kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen po? Tayo raw po ay umuunlad sa ating espiritual na buhay kapag lumalago tayo sa ating kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa pamamagitan po ng Kanyang salita, isa pong kaparaanan upang umanlad po yung ating buhay spiritual po. Sabi nga po, ang isang bata po para lumaki, lumusog, kinakailangan po ng pagkain. Kumakain ito 3 beses sa isang araw, minsan nga po higit pa sa 3 yung ating pagkain. Bata man tayo o matanda, ganoon din dapat po yung ating buhay spiritual. Pinakakain po natin, pinipid po natin, kaya huwag po tayong manghinayang
na dumalo sa mga pagtitipon na ginaganap po ng Iglesia, na itinakda po ng Diyos para ganapin po ng Iglesia. Huwag po tayo manghinayang sa oras na pupunta ako dito, kikita ako dito. Dito sa pagdala ko sa Bible study, hindi naman ako kikita ng mga 200, 300. Pero dito, pag pumunta ako dito, kikita ako. O pag pumunta ako sa birthday party, hindi po ba? Pupunta tayo sa isang okasyon na sa isang bagay, sa isang okasyon, tapos iwanan natin yung gawain ng Panginoon. O pwede naman po, wala akong pinagbabawal. Pero dapat yung layunin po natin sa pagpunta sa isang kasiyahan o ano pa man, ang layunin natin na maihayag din. Sabi nga, ano man yung ating ginagawa, gawin po natin lahat sa ikararangan ng ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Palakpakan na po natin ng ating Diyos. Sabi po, ito ay nagmumula sa pagtuturo ng bawat ministry sa loob ng Iglesia upang umunlad tayo sa kaalaman at lumago nang sa gayon ay hindi tayo manatiling bata at walang alam. Yung ba yung ating binasa po, yan po, sa may verse 14 po. Hindi na tayo ay liligaw ng mga tao hangal ay dalaning tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan sa kanila. Hindi natin manatiling bata po. Sabi nga po, ano ang bubuo yung ginagawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang bawat unirang ng Diyos. Yun po yung kaparaanan. Ang ibig sabihin ay tayo bilang sumasampalataya sa Panginoon. Niligay niya ang fivefold ministry sa church upang equip ang bawat mananampalataya na ito ay lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos at magamit sa kanyang layunin. Diba? Sa ating teksto po kanina, ito po, sabi nga po, sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng ating Panginoon sa fivefold ministry po, na-equip po yung bawat sa atin. Simula po kay pastor, ang bawat isa po ay dumaraan po sa pag-i-equip po upang magamit po ng Panginoon. Dahil ang layunin po ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay makapaglingkod po sa Kanya. Sa mga Bible study, sa ginagawa na prayer meeting, at yung mga pag-evangelize, sa pamamagitan po nun sa ating pagdalo na i-equip po tayo, natututo tayo at natuturuan tayo bilang magamit din ng Panginoon sa ating buhay ng pananampalataya. Pangalawa po, lumago tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi po, ang bumubuo ng spiritual na kasaganahan ng tao, yung paglago po sa pagsunod sa salita ng Diyos. Lumago tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, kasunod po yung paglago po ng pagsunod po sa salita ng Diyos. Hindi po natin sabihin, malago tayo sa salita ng Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Masasabi po ba natin malago tayo sa ating buhay pananampalataya, malago lang tayo sa salita ng Diyos, pero yung pagsunod po sa salita ng Diyos ay hindi po natin magawa. Lagi po magkakaugnay po yan, na kailangan po kumalago tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, malago ulit tayo sa pagsunod sa kanyang salita. Dahil isa pong kaparaanan, yan po yung pagsunod po sa salita ng Diyos. Inilarawan po dyan po sa Mateo chapter 7 verse 24 po hanggang 27. Ating mabasahin. Kaya't ang bawat isa ay makinig. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita. Salita kong ito ay itinutulad sa isang taong matalino ng tayo ng kanyang bahay. Ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato.
Sa 26 po, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangnan. Tingnan po natin sa verse 26, no? Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangnan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin, ang bahay, ito ay bumagsak at lubusan, nawasak. Malinaw po siya sa salita ng Diyos na yung hindi po nagsasagawa ay maitutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangnan. Inilarawan po ng Panginoon Jesus ang dalawang bagay sa buhay ng tao. Una po, ang buhay na humahantong sa kapahamakan. Ang pangalawa po, ang daan tungo sa buhay na isang ganap at kasiyasiyang buhay. Ang buhay po na tinutukoy dyan sa talata ay kumakatawan po sa buhay na pananampalataya. Ang ulan naman po ay kumakatawan sa ating po ng Diyos. Amen. Kaya kung ating pong hindi susundin, kung tayo ay malagom sa salita ng Diyos po, at hindi naman tayo sumusunod po sa salita ng Diyos, tingnan po natin kung paano po yung ginawa ng taong hangal na nagtayo sa buhangnan. Yun po, sa ating buhay pananampalataya po, marapat po mga kapatid, kung paano po tayo nananampalataya ngayon, lakaran na po natin ng diretso. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik o lilikot-liko pa. Dahil sa kaparaanan ng Diyos na binibigay sa atin, nais niya na tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Amen po? Palakpakan na po natin ang ating Diyos. Tanging ang pananampalataya na nakapundasyon sa pagsunod sa salita ng Diyos ang siyang mananatili at magpapatuloy sa pagtitiwala sa biyaya upang maligtas sa pamamagitan ng awa at habag ng Diyos. Ano po, malinaw po, tanging ang nananampalataya na nakapundasyon sa pagsunod sa salita ng Diyos ang siyang mananatili at magpapatuloy at nagpapatuloy sa pagtitiwala sa biyaya upang maligtas sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 22 hanggang 25 po, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? Kung pinakikinggan lang po natin yung mga salita ng Diyos tuwing linggo, tuwing Bible study, hindi natin isinasagawa, dinaraya lang po natin mga kapatid yung ating sarili. Nagpapakapagod lang po tayo. Kinakailangan po sa ating pagpapakapagod, sa ating pagbibigay ng oras, ng panahon para makinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan po nating hakbangan po, mamuhay tayo sa salita ng Diyos. At isabuhay po natin mga kapatid. Sapagkat na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos makita, ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Sa lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Dapat po mga kapatid,
kung ano po yung ating narinig, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, patuloy na sinasabi sa atin. Dumalo kayo sa gawain ng Panginoon. Ano po ba yung mga kapakinabangan? Paglagong spiritual po. Sa pamagitan nun, sa pagdalo natin, yung mga gawain, sa pamagitan ng pakikinig natin, yung mga gawain, napapasagana po yung ating buhay pananampalataya po. Sa pamamagitan po niyan, yun po yung kaparaanan upang patuloy na makilala natin ang lubusan ng ating Diyos na buhay. Amen po? Palakpakan natin muli yung ating Diyos na buhay. Pangatlo po, ano ang bubuo ng sa spiritual na kasganahan ng tao? Ang lumago sa pag-ibig. Ang lumago ang ating pag-ibig sa Diyos. Sabi po, kinakailangan po, lumago. Una po, lumago tayo sa salita ng Diyos, sa kaalaman sa salita ng Diyos. Katapos nun, pag malago na tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, lalago tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. At yung pangatlo po, kailangan po lumago tayo, lumago ang ating pag-ibig sa Diyos. Yan po sa unang 1, chapter 2, verse 15 hanggang 17 po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Malinaw po sinasabi ng salita ng Diyos, ang sumusunod po sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kailangan po, tulad ng pag-ibig po sa sanlibutan, mas higit dapat natin ibigin ang ating Diyos na buhay. Paano ba po ba yung ginagawa ng pag-ibig sa sanlibutan? Mas binibigyan natin pahalaga yung mga bagay na nakapaligid sa atin na higit sa ating Diyos. Ayun po na mangyayari, kaya naiibig natin yung mga bagay na nasa libutan. Kinakailangan po mga kapatid, unahin po natin mas higit na ibigin po ang ating Diyos na buhay. Mas higit natin ibigin siya upang ating makantan po yung ninanais na kung paano ninanais ng Diyos na tayo ay managana sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng pananagana ng spiritualidad po. Ang pag-ibig na tumutukoy dito ay ang pagmamahal na kaugnay na nag-uugat mula sa Diyos. Hindi sa mga bagay sa sanlibutan. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay ang pagmamahal na kaugnay at nag-ugat mula sa Diyos. Hindi ang mga bagay ng sanlibutan ito. Sabi po sa Mateo chapter 10, verse 37 po, hanggang 39, ang umibig sa kanya, Ama o Ina, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Pinakikita po ba na kailangan kalimutan natin yung ating mamahal sa buhay? Sabi po sa verse 7, verse 7 po, kung umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kinakailangan po ba makapag-iwanan natin yung ating mga ama at ina, yung ating mga anak? Hindi po. Hindi po yan yung ninanais ng Diyos para sa atin. Ang pinakikita niya po sa atin, kinakailangan po mas higit yung pag-ibig natin sa Kanya. Kasi once po na mas binibigyan natin
ng kahalagahan, ng higit na kahalagahan kaysa Diyos yung ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Diyos. Tayo po yung magiging kaparaanan upang maging maalwan, maging maayos yung ating buhay. Minsan po sa ating buhay pananampalataya, di po ba? Sa aking buhay pananampalataya po, naranasan ko yan na mas higit na pinahalagahan ko yung mga bagay. Sayang, di po ba? Ito, pagka pumunta ako dito, sumama ako sa kaibigan ko para magtrabaho, makapagbigay ako ng mga pangangailangan ng mga anak. Hindi ba kaya i-provide ng Lord sa atin yan? Di ba? Unahin po natin, sabi nga natin, seek ye first. Sabi po dyan sa ating Mateo 6:32, seek ye first. Unahin po natin siya. And all these things shall be added now. Mga kapatid, kinakailangan po matanim sa ating puso't isipan. Unang-una po yung pag-ibig natin sa Diyos. Lagi pong unahin natin siya sa ating buhay. Lagi po nangingibabaw tayo po. Lalo na wala pa tayo sa ating buhay pananampalataya. Kapag umaksyon tayo, tayo. Kapag may ginawa tayong desisyon, tayo. Hindi ba po pwede po na bago tayo mag-desisyon, o umaksyon sa mga bagay na ating gagawin, isalang-alang natin yung ating Diyos. Mas mainam po na ilog po natin yung lahat ng ating hakbangin, ating desisyon, ipagkatiwala natin sa ating Diyos na buhay. Naniniwala po ba tayo na ating Diyos ay buhay? Amen. Amen. Di po ba? Kung naniniwala, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Unahin natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yung kasaganahan, ninanais niya para sa atin, ng ating pumakakamasan. Amen po? Palakpakan natin muli yung ating Diyos. Dapat na makita nating higit ang mga bagay na karapat-dapat para sa Diyos. At hindi ang mga bagay na karapat-dapat lamang sa ating makalamang hangarin. Kinakailangan po yung makita natin. Makita natin na higit ang mga bagay na karapat-dapat para sa Diyos. Hindi yung mga bagay na karapat-dapat na karapat-dapat lamang po sa makalaman natin hangarin. Mas higit po yung ating paghahangat po upang patuloy tayo lumabog po sa ating buhay spiritual at sumagana tayo. Number 1 po yun. Number 1 po, para po tayo ay managana sa ating buhay, kinakailangan po natin na lumabog sa ating spiritualidad. Amen po? Dapat ang tunay nating bayan dahil po ang ating tunay na bayan, ayan lang. Tayo po ay ang mga pansamantalang naninirahan lang dito sa libutan ito. Bawat isa po ay pupunin ng Panginoon. Pero tayo mga anak niya, ating aliin po ang ating tunay na tahanan. Ayan lang. Sabi ko dyan sa Filipos chapter 3 po, verse 20. Dapat makita natin higit ang mga bagay na karapat-dapat para sa Diyos. At hindi ang mga bagay na karapat-dapat lamang sa ating makalamang hangarin. Dahil ang tunay nating bayan, ayan dahil. Sabi nga pa sa Filipo, chapter 3, verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Wala ro'y hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Kristo ang ating tagapagligtas. Amen po? Palakpakan natin muli yung ating Diyos na buhay. Pangalawa po, paano ba ninanais ng Diyos na tayo ay managana sa buhay na ito? Nais ng Diyos na tayo ay sumagana sa lahat ng bagay. Dalawa lang po, pero napaka-importante po. Unang-una po, hindi po makikita yung kasaganahan
natin sa pangalawa po. Kinakailangan po mauna po na sumagana tayo sa spiritualidad. Pangalawa po, nais ng Diyos na tayo sumagana sa lahat ng bagay. Provided na po. Gusto niya po i-provide yung lahat ng ating pangangailangan. Gusto po ba natin yun? Amen. Amen. Prapahan natin yung ating pangalawa. Ang pangalawang bagay ay naghahanap. Ang pangalawang bagay na hangad ng apostol para sa kaibigan ng sigalo ay managana sa lahat ng bagay sa buhay. Ano po kaya ang bumubuo sa pisikal na kasaganahan ng buhay? Ating talakayan po. Ano naman puro ang bumubuo sa pisikal na kasaganahan ng buhay? Una po, kasaganahan po sa kalusugang pisikal po. Hindi po pwede, sinasabi natin, malago tayo sa ating buhay spiritual, malago tayo sa spiritualidad. Tapos yung ating pangangatawan ay hirap na hirap. Hindi po ba? Lagi pong magkaugnay yan. Kung paano po, kapag lumalago tayo sa spiritualidad, ang lahat po ay sakop na. Provided po lahat ng pamilya. Una po, sabi nga, yung kalusugang pisikal. Bakit nayayaan ng mga bagay na magdulot ng kasakitan o mga hamon pang pisikal? Bakit daw po inayaan? Dahil may mga nagasiyang layunin gaya ni Pablo. Example po, kung ano yung kalagayan ni Pablo sa kanyang karamdaman. Dahil po yung bawat nangyari po, may layunin po ng Diyos. Yan po sa 2 Corinto chapter 12 verse 7, sabi ko, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamahamanghang bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy, hindi ako maging panalo. May purpose po. Yung kamangha-mangha, minsan po sa tao, makaranas ng kamangha-mangha, nakapagpagaling. Yung ba nakikita natin, sino po yung nangahangat? Sino po yung bibigyang karangalan? Hindi po ba mismo yung tao? Hindi po ba? Hindi nakikita kung sino yung nagbigay sa kanya. Dapat po mga kapatid, makita po natin. Tulad ka ng binigay, tapos ng Pablo, kapansanan. Marino sa sabi ng ngunit upang hindi ako magyabang. Hindi dapat natin ipagyabang kung ano man yung ating tinatamasa, karunungan, titulo, yaman. Hindi natin kailangan ipagyabang yan. Nasabi niya na hindi kailangan ipagyabang yung Apostol Pablo sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan niya at ginawa niya. Ako binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo sa Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayon hindi ako maging panalo. Sa tuwing mararamdaman niya yung kasakitan na yun o karamdaman yun, yun yung nagpapaalala sa kanya ng pagiging humble. Kailanman ang hangarin ng Diyos sa bawat mga anak niya ay magtaglay na malusog na pangangatawan. Malusog at malakas. Kailanman hindi nais ng Diyos na tayo ay magkasakit. At hindi bahagi ng kanyang plano at layunin sa bawat isa. Kung hinayaan man niya ang mga bagay na nagdudulot ng kasakitan, ito ang mga hamon pampisikal sa buhay. Yun po, yung layunin. Hinayaan po niya hamon pampisikal. May mga bagay sa buhay ng mga nanampalataya nangyayari. Nangyayari at nahihintulot ng Diyos for the purpose po. Laging may magandang layunin ng Diyos sa lahat ng bagay sa buhay ng tao. Amen? Palakpakan natin muli yung ating Panginoon. Sabi po,
Hindi lamang yung mga blessed things ibibigay niya. Ang tinuturo natin pagpapala, dahil si Pablo man ay may kapansanan, pinakita po sa kanya sa pamamagitan ng pagiging humble. Ang pagiging pagpapaalala sa kanya na anuman yung kanyang estado sa panahon yun, sa kanyang buhay pananampalataya. Nagpapaalala sa kanya na hindi niya kailangan magmalaki papaalala sa kanya yung pagiging kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga po, dahil may mahalaga siya layunin, gaya ni Pablo, o kaya sa kapabayaan ng ating kalusugan. Minsan po, kaya tayo nagkakasakit dahil po sa kapabayaan natin dito. Sinabi na pong bawal, masarap din. Bawal sobrang matamis. Sige pa rin ang sige. Masarap, matamis eh. Bawal medyo matatabang pagkain. Pero kain pa rin ang kain ng chicharon. Kasi sabi kong bawal. Bawal po. Huwag na po natin ipilit yung mga dahilan natin. Huwag na po natin ipilit yung mga kaparaanan natin para mapagbigyan yung kagustuhan ng ating sarili. Sinabi nila, Doktor, bawal ka kumain ng ganito kasi mataas na yung ito ko. Bawal ka kumain ng matatamis kasi mataas na ang yung sugar. Sige, yung nagkasakit, Lord, pagalingin mo ako. Kung tayo kaya, no? Yung mga anak natin, sabi natin bawal. After that, na ginawa. Ano po yung magiging reaction po natin? Yung katigasan po ng ulo natin, ano po yung sinasabi? Lalo na sa salita ng Diyos, ating pong sundin. Dahil yan po, yung nakapagbibigay po, yan po yung pabayaan natin sa ating kalusugan. Dahil sa pabayaan natin, nagpupungabuto ng mga sakitan. Sabi nga may pag-abuso natin sa ating kabataan, ang paniningil po niya pagtanda natin. Naranasan po ba natin? Naranasan ba yung mga matatanda? Ako sa akin po, sabi ko, talagang abuso ko sa katawan ko nun, sa vision nun, o sa biyaya ko ng Panginoon. Patuloy pong tulad ng pangako niya na yung ating buhay, pakalusugan natin, patuloy. Mababago. Amen po? Maaari din naman tayo sa Kanya, dinisiplina upang tayo ay matuto. Dinisiplina niya raw po tayo upang tayo po ay matuto. Yan po sa unang Korinto chapter 11 verse 27 to 32. Kaya kung sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan nga namatay na. Ngunit siyasatin natin ang ating sarili. Siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya po dyan, siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Pamagitan po ng pagtutuwid ng ating mga buhay, sa pamagitan yan,
pagsisiyasat ng ating buhay, dito tayo upang hindi tayo makarusahan kasama po lang sa nagulutan. Pangalawa po, ano ang bumubuo ng pisikal na kasaganaan sa buhay? Kalusugan, emosyon. Ang prioridad ng ating pananampalataya ay higit pa sa emosyon. Ang matuwid at dapat nabubuhay sa pananalig sa Diyos hindi ayon sa mga bagay na nakikita lamang natin. Kinakailangan po, hindi po yung mga puro damdamin. Kinakailangan po yung mga matuwid at dapat na pamumuhay sa pananalig sa Diyos hindi ayon sa mga bagay na nakikita na po natin. Hindi lang po yan sa mga bagay na nakikita natin ang prioridad po. Nabubuhay tayo na hindi nakabatay ayon lamang sa ating mga damdamin at pakiramdam o sa mga bagay na ating kinalakihan, kundi ayon sa aral. Aral at kapahayagan ng Diyos. Dapat tinitan natin, ayon lagi po sa kapahayagan. Dati po, andun tayo lagi po, ano yung sinabi, kung ano yung pamahiin, nandiyan po tayo. Kung ano yung mga pungsoy, siguro naniniwala po tayo. Dapat lagi po nakabatay po, ayon po sa salita ng Diyos. Dahil yun po, yung kaparaanan upang patuloy po ang mananampalataya ng Diyos. Ang mananampalataya ay patuloy na mananampalataya at mabigyan pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin yung ating Diyos. Sabi ko, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Pangatlo po, yung pagpapalang material. Yan po yung talaga po malinaw na laging inaakalat ng mga tao. Pag may pagpapala akong ganyan, pinagpapala ang Diyos. Bunga na lang po yan. Pagka tayo po'y malago sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay spiritual, bunga na lang po yung pagpapalang material. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagpapalang material? Ang pamantayan ng Diyos sa kanyang pagpapala. Ating pong basahin sa 2 Korinto, chapter 9, chapter 6, hanggang 11 po. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ibig ng Diyos ay nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Ano po sabi sa 8, basahin po natin yan sabay-sabay. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mga buting gawa. Lagi po may purpose po, may dahilan po. Kaya tayong pasaganahin. Magagawa ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay. Ano man yung ating hilingin, bibigay, magagawa po ng Diyos yan. At higit pa sa inyong at higit pa sa ating pangalan upang sumagana tayo para sa mga mabubuting gawa. Tulad na nasusulat, siya'y masagana nagbibigay sa mga lukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing, tatanim, at tinapay na makakain. Ang siyahing magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan. Tingnan niyo po kung gaano kabuti po yung ating Diyos na buhay. Siya rin ang magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito. Siya lang po yung bibigay sa atin. Siya pa rin po yung magpapalago. Atin lang pong panghawakan, gamitin po natin ng tama.
gamitin natin na ayon po sa panuntunan po ng ating Diyos na buhay. At magpapalaman ito upang magbunga ng sagana ang iyong kagandahan loob. Patasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Hindi po sinabi pasasaganahin nila kayo, pasasaganahin tayo ng Diyos para suluhin lang natin yung mga bagay na ating tinatanggap. Sabi nga, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalo marami ang magpasalamat sa Diyos dahil iyong tulong na dadalhin namin sa kanila o dadalhin natin sa kanila. Hindi po ba? Pasasaganahin niya tayo. Tayo'y magiging daluyan na pupapala sa iba. Sa ganon, sa ating mga tulong na ibinibigay, andun yung pagpapasalamat nila sa Diyos. Naranasan na po ba natin ng mga kapatid? Diba? Naranasan na natin yan. Kahit sa maliit na bagay na ating pagtulong. Na Diyos ay salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtulong natin ang bawat sa ating, nakapagbigay pa sa salamat sa Diyos ng ating natutulungan. Nabibigyan papurihan po ng ating Diyos na buhay. Yan po yung kanyang layunin po. Ayan po yung layunin niya sa bawat mananampalataya. Hindi tayo pinagpapala, hindi para sarili nila. Yung mga pagpapalang binibigay sa atin, lahat ng ating tinatamasang mga bagay ngayon ay buhat po sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Amen. Prapahan natin yung ating Diyos na buhay. Tingnan po natin mga kapatid. Yan po. Pinagpapala tayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang mas marami tayong matulungan. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos sa lahat ng bagay upang suluhin natin. Magpakayaman tayo. Dahil yung kayamanan po, hindi po natin madadalayan sa kabilang buhay. Ito ay laging may layunin, hindi lamang para sa para ang kini o para pang sarili lamang. Habang tayo ay nagbibigay, habang tayo ay tumutulong, mas higit pa tayong pagpapalain ng Diyos upang managana pa tayo sa mabubuting gawa. Bunga po lagi lahat. Lahat ng kabutihan ng ating ginagawa ngayon, yan po yung bunga dahil lumago tayo sa ating buhay espiritualidad. Yan po yung bunga ng paikisa natin sa ating Panginoong Jesus. Yan po. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagpapala material? Una po, sabi nga po, ang pamantayan ng Diyos sa kanyang pagpapala. So, pangalawa po, yung nagbabala ang Diyos sa sino mang nag-aakad ng pagpapala ng material. Ang kasaganahan ay hindi binubuo ng pananagana sa mga material na bagay. Ang tunay na kasaganahan sa buhay ay ang buhay na nag-aangat na makatulong sa pangangailangan ng iba at higit pa niyang maranasan ang pagpapalang buhay sa Diyos. Ang pag-ibig, sabi nga po, yung pag-ibig po sa salapi. Yan po. Yung una po, ang kasaganahan ay hindi binubuo ng pananagana sa material na bagay. Ang tunay na nananagana sa buhay ay ang buhay na nag-aangat na makatulong sa pangangailangan ng iba at higit pa niyang maranasan ang pagpapalang buhay sa Diyos. Pangalawa po, ang pag-ibig po sa salapi ay siyang ugat ng kasamaan. Tandaan po natin yan. Pag-ibig po sa salapi ay ugat po ng kasamaan. Yan po sa Unang Timoteo chapter 6 verse 10 po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil ang nag-aangat ng yumaman may mga taong lalayo sa pananampalataya at nasadla sa maraming kapigati.
Isang halimbawa po ng pag-ibig ko sa salapi. Kagaya po ng pandaraya. Usually po sa mga nagtitinda po, nagagawa po nila yung maliit na bagay sa palengke po. Pagdating po sa timbangan, gumagawa sila ng paraan. Sabi nga po, yung 1 kilo, babawasan na 1 guhit sa dami ng bibili sa kanila. Kung bibili sa kanila, 1,000, pero sila 1 kilo na masisave. Hindi po ba? May 1 kilo sila na masisave. Yun yung kikitaan nila. Yung pandaraya po. Hindi po ba? Dahil sa pandaraya nila, lumalaki yung kita. Alam niyo mga kapatid, ano man yung ating ginagawa, hayag man ito, lagtad man ito o lihim na ating ginagawa. Sabi po sa Awit chapter 39 po, ano man yung ating ginagawa, hayag man lihim, ay hindi po limit sa ating Diyos na buhay. Ano man yung ating ginagawa kasalanan ngayon, hayag man lihim yan, hindi po limit sa Diyos yan. Kaya yung paraan na gano'n, hindi mo nakikita ng kapwa-tao, yung paraan ng mandaraya, yun yung isang kaparaanan po, yung pagmamahal po sa salapi. Tandaan po natin, yung pagmamahal po sa salapi. Yun po yung ugat po yan ng kasamaan. Dahil marami, magkakapatid, magkakamag-anak, dahil sama na sa salapi, nakalatatagapin na dyan. Tatapon nila yung buhay ng kapatid, ng kamag-anak para lang makamtan nila yung kayamanan. Halinaw po mga kapatid, na marapat po yung pagbabagala po sa atin na pag-aangat natin nagpaparang material po. Amen po? Malapaan natin. Bilang paglalaban po, laging hangad ng Diyos na tayo ito palangin at managana sa lahat ng bagay. Yan po, laging hangad po ng Diyos. Laging hangad niya, magpalangin tayo at managa tayo sa lahat ng bagay. Upang tayo ay maging kagabit-langit para sa Kanya. Nais niyang pasaganahin tayo upang masiyahan tayo sa buhay na ito. At masayahan din tayo sa Kanyang presensya at higit pa sa atin. At higit pa natin siyang papaglingkuran. Ayun po yung layunin ng Diyos po. Pagpapasagana sa atin. Sabi nga, share your blessing natin. Kung naman kaya share natin. Sa pamagitan ng pag-share natin, mas marami po yung papasalamat sa Diyos. Yun po na isang kaparaanan na nasabi po na hindi pa mananampalataya na nabigyan natin ng tulong na thank you Lord. Hindi po ba? Naniwala sa may Diyos. Ito yung bagay na wala na silang masabi sa araw na ito dahil sa ating pagtulong sa kanila. Naibibigay nila yung kapurihan, hindi po sa akin, sa Lord. Thank you Lord. Pangalawa lang po sa atin. Amen po? Palakpahan natin yung ating Diyos sa bahay. Napakabuti po ng ating Diyos sa buhay sa atin. Hindi tayo nananagana dahil sa labis na mayroon tayo. Nananaga tayo kapag mayroon tayong sapat na kakayahan, mapanatili tayo na maging maka-Diyos at mapagpakumbaba sa Kanyang harapan. Nananaga tayo kapag hinahayaan natin siya ay ating mapaglingkuran upang siya ay ating mabigyan ng kasiyahan at kaluwalhatian. Sa Diyos po ang lahat ng pagpuli. Purihin po ang ating Diyos.
natin ang Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Nawa po'y napagpala po tayo sa umaga nito. Tayo naman po'y dadako po sa isa pang gawain ng Panginoon, ang pagkakaloob po. Ang pagbibigay po natin ng ating pika po at ating mga pagkakaloob po para sa Diyos. Pero bago po ang lahat po, basahin ko po muna ang kanyang salita sa Kawikaan 3, 9-10. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So makita po natin yung kapamaraanan ng Diyos na paano po tayo magpapalain. So sabi nga doon sa mga talata po na nabanggit kanina, ang nagtanim ng marami ay aanin ng marami. Ang nagtanim ng konti ay aanin ng konti. Ang pagbibigay po natin ng tulong para po sa gawain ng Panginoon, ayan po is kung pagkamaraanan ng Diyos upang tayo po ay magpapalain din po niya. Tayo po ay tumayo, kawitan po natin ang Panginoon. Panginoon, sa mga pagpapala na nasa iyong harapan sa oras na ito. Salamat po Diyos sa mga buhay na nagkakaloob nito, Panginoong Diyos. Salamat din po sa mga hanap buhay na patuloy mong ipinagkaloob po sa bawat isa. Kung ang aming buhay ay patuloy din po na makapagbigay kaluwalhatian sa inyong Panginoon. Gayon din po, Panginoong Diyos, dalangin po namin doon po sa aming mga kapatid na wala pong kakayanan at wala pong mga hanap buhay. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang palakasin sa kanilang buhay pananampalataya at patuloy mo silang samahan at naway makatagpo po sila ng hanap buhay, Panginoong Diyos, na magbibigay po ng pagpapala po sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila na matagpuan, Panginoon, ang hanap buhay na karapat-dapat at marangal, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang tatagpuin doon po sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Salamat po Diyos sa mga biyayang ito. Patuloy po na sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng pagpuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsigaw po. Yan, pinagpalang umaga po muli sa bawat isa. Ito po yung gawain ng Panginoon sa buong isang linggo po. Yan, patuloy po tayong managana sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Nang sa gayon po, kapag tayo po ay lumagong sa kaalaman, makasunod po tayo sa Panginoon. Patuloy po tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Dahil po sabi po sa Hebreo 10:25, at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Dahil po nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, patuloy po tayo magpatatag sa ating pamumuhay pananampalataya. Yan. Amen. Every Tuesday po, meron po tayong online Bible study.
2 p.m. to 3 p.m. Kung sino man po yung libre sa araw ng Martes ng alas 2 po hanggang alas 3 ng hapon, inaanyayahan po tayo. Nasaan man po tayong lugar, maaari po tayong makadalo sa araw ng Tuesday dahil ito po ay ginaganap ng online. Kaya kung sino man po yung nagnanais na dumalo, makiisa po sa gawain ito, makipag-ugnayan po sa ating kapatid na si Ate Chris. Siya po si Ate Chris, ayan, makipag-ugnayan lamang po tayo para malaman po natin kung paano po tayo makakapagdalo sa gawain ito. And every Wednesday po, dito po yan ginaganap sa ating iglesia. Meron po tayong midweek service and prayer meeting, 3 p.m. to 4 p.m. And Thursday, meron pong Youth Online Bible Study. Ito naman po para sa mga kabataan, para po sa mga may anak po ng kabataan, no, mayroon pong kakilala na youth, maaari po na i-refer niyo po sila sa aming mga kabataan, hindi kaya po kay Ate Chris po, sa nanguna po sa youth na para po makipag-ugnayan po kami at maabot po sila kung paano po sila makakapagdalo po, makakapag-isa sa gawain. Ito po ay ginaganap ng alas 2 po ng hapon hanggang alas 3. And Thursday din po, meron pong Bible study sa Benjamin, kala Ate Shane po, na pinangunahan po ng ating kapatid na sa Ate Melody. 7 p.m. to 8 p.m. Kung sino man po yung libre sa ganitong oras na malalapit po sa Benjamin, yan po, maaari po tayong makiisa upang patuloy po tayong lumago sa ating pamumuhay Kristiyano, sa kaalaman sa Diyos, nang sa gayon ay patuloy po tayong makasunod sa Kanya. And Friday po, meron po tayong Bible study sa Palmera. Ito po sa lugar po nila Ate Jack na pinangungunahan po ng ating kapatid na sa Ate Jack. Kung sino man po yung nagnanais na makiisa po sa Palmera, yun po, kausapin po natin sa Ate Jack. Ito po ay ginaganap ng alas 3 po ng hapon hanggang alas 4. And Friday din po, meron po tayong Bible study sa Praise 4A. Kala Ate Rhea po sa Utuhan Residence na sa ganap po ng alas 4 hanggang alas 5. Yan po, kung sino man po yung nagnanais, makipag-ugnayan po tayo sa mga ating kapatid na may handle po ng gawain ito upang maabot po tayo at mapaalalahanan po tayo sa oras at sa lugar po ng ating pagdadaluhan. Ito naman pong Friday, pinangunahan po ng ating kapatid na si Kuya Dennis. And Saturday, meron po tayong, eto po ka, praise God po, may panibagong gawain na naman po ang Panginoon na binuksan sa Phase 4B. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoon dahil po, nagbukas na naman po na siya ng bagong gawain na patuloy pong pinangunahan ng Panginoon. Sa ganap po ng alas 2 hanggang alas 3, tuwing Sabado po, meron po tayong Bible study, kalaati, Ana Belen Mago sa mama po nila Bea. Ayan, praise God po. Kung sino man po yung nagnanais na makiisa po, tandaan po natin every Saturday, makipag-ugnayan lamang po sa ating kapatid na sila Ate Chris at kay Kuya John po, upang po na madala po tayo sa gawain yan at mapaalalahanan. Ganon din po every Saturday, meron po tayong Bible study sa Benjamin, Kalate Norin at sa Kalate Mirna at Durnig po ng kinagampanan sa lugar. Yan po, 7 p.m. to 8 p.m. Yan, praise God po. And Saturday, after naman po ng Bible study Kalate Mirna, Kalate Norin, meron naman pong music practice po dito sa ating simbahan, 4 p.m. to 6 p.m. And first Saturday of the month, muli po tayo pinaalalahanan ng Lord na magsama-sama po tayo sa joint prayer meeting, 5 p.m. to 7 p.m. na makiisa po tayo at patuloy po na magdalanginan sa bawat isa po at sa gawain ng Panginoon. And Sunday, intercessory prayer, 8 a.m. to 8:30. And ang ating worship service po, 9 a.m. to 11 a.m. And mamaya po meron po tayong workers meeting, 2 p.m. to 4 p.m. Dahil po sabi po sa 1 Corinthians 10:31, na kung naaalala po natin na madami nga po gawain at marami din po tayong ginagawa. Ngunit ang sabi po dyan sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng kabulihan. Amen. Tayo
po sa salita ng Diyos sa Marcos chapter 8 verse 36. Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo o anong bagay dito sa mundo kung ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Amen? O mapapahamak. Amen? At sinabi rin niya sa kanyang mga salita, sabi sa Hosea 4:6, if my people destroy because of lack of knowledge. Nasasalata ang kanyang bayan dahil sa kamangmangan. Ng salita ng Diyos. Ang salita. Hello? Ang salita ng Diyos. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na kami inyong tinipon upang muli mapakinggan ang inyong mga salita o Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy naming mapagtagumpayan ang mga salita na amin pong napakinggan. Dahil kayo po ang may sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga salita niyo ang magbibigay sa amin ng kagalakan sa aming mga puso. Ang mga salita niyo, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kaginhawa sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na ito po ay aming pagbulay-bulayan araw at gabi sa aming mga buhay. Upang kami po ay managana, masunod namin ang nais niyo sa aming mga buhay. Kayo rin po ang may sabi, if you love me, obey my command. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito na aming napakinggan. Salamat po sa mga kaluluwa na narito sa bawat isa sa amin ng Diyos. Patuloy kayong pumilos sa aming mga buhay. Dahil kayo po ang may sabi, hindi nyo kami iwanan, hindi nyo kami mababayaan. O Diyos, tunay na wala po kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Kaya po, Panginoon, patuloy nyo kaming samahan ng Diyos. Patuloy kayong pumilos sa aming mga buhay, Father God. Patuloy nyo kaming palaguin, Panginoon, sa inyong pananampalataya. Dahil, Panginoon, kayo yung Diyos ng mga Diyos. Kayo yung hari ng mga hari. Kayo yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Panginoon. At sa aming mong muling pagsamantalang pag-iwalay, ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming mga daraanan. Iwas niyo kami sa anumang mga kapahangkan ng Diyos. Salamat po dahil kayo ang may sabi. Ang pag-ibig at pag-iingat ng Diyos ay sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Patuloy po ba natin nararanasan ang kagalakan sa ating mga puso? Amen. Wala na po tayong kalungkutan? May nalulungkot pa po ba? Wala po.